Sa isang sulok ng Rizal, matatagpuan ang Anawim, isang tahanang muling bumubuo ng pag-asa para sa mga matatanda, na minsang iniwan, ngunit ngayon ay muling nabibigyan ng halaga at inaalagaan. Ang Anawim ay isang maliit ngunit mapagmahal na tahanan para sa mga mahihirap at inabandonang matatanda. Matatagpuan sa lalawigan ng Rizal, ito ay itinatag noong 1996 ng Catholic lay preacher na si Bo Sanchez. Sa kasalukuyan, humigit kumulang 65 na lolo't lola ang naninirahan dito. Mga iniwan sa lansangan o wala ng pamilyang matatakbuhan. Sa Anawim, hindi lamang sila muli nagkaroon ng tirahan, kundi muli rin nilang naramdaman ang pagiging bahagi ng isang pamilya. Sa unang bahagi ng aming LEC1 journey, naglaan kami ng panahon upang makilala ang komunidad. Hindi lamang ang mga lolo't lola, kundi pati ang mga staff at mga volunteers na araw-araw nagbibigay ng malasakit at serbisyo. Ang aming mga field visits ay naging pagkakataon upang makipagkwentuhan, tumulong sa mga simpleng gawain at damhin ang araw-araw na buhay sa loob ng Anawim. Kasunod nito, nakipagpulong kami kasama ang mga head ng mga department upang maunawaan ang mga problemang mga hinaharap nila sa pagpapatakbo ng kanilang organisasyon. Mula dito, naitukoy namin ang ilang importanteng suliranin na kailangan agad masolusyonan. Isa sa mga pangunahing hamon ay ang inventory system para sa gamot at supply. Kulang sa dokumentasyon at madalas mano-mano ang proseso sa mga natatanggap nilang mga donasyon. Ilang taon ko dito, yung nahirapan ako yung wala kaming system sa pag-inventory kasi katulad niyan. Hindi ko, may nakakaligtaan ako na mga item na nai-expire gawa nga hindi ko lahat natingnan sa dami. Tapos, hindi katulad na kung may nakalagay sa computer, halimbawa, pag bukas mo ng computer, mayroon dong malalaman mo sana kung ano yung mga item na mag-expire, na malapit na mag-expire. Pero wala kasi kaming ganun. Meron talagang nasasayang. Nang nakausap din namin ang kanilang in-house physician, iniulat niya na mataas ang bilang ng mga nakatatandang may alta presyon at iba pang uri ng mga chronic illness. Mula rito, naisip ng grupo naming magsagawa ng proyektong nagngangalang Alaga sa Puso, Maging Bantay Presyon, isang interaktibong health seminar tungkol sa hypertension para sa mga residente. Ipinaliwanag namin ang kahalagahan ng pag-aalaga sa puso, mga sanhi ng hypertension, at mga simpleng hakbang para mapanatiling malusog ang katawan. Upang maging mas masaya at engaging ang seminar, nagdagdag kami ng maikling Zumba session bilang halimbawa kung paano nila mapapangalagaan ang kanilang puso. Nagsagawa rin kami ng isang game na tama o mali para matukoy ang kasulukuyang kaalaman ng karaniwang tao tungkol sa sakit na ito. Kasabay nito, sinagot namin ang kanilang mga tanong at inalinawan ang ilang maling paniniwala tungkol sa hypertension. Bilang dagdag na material, gumawa rin kami ng storybook na pinamagatang Si Lolo Berto at ang Kanyang Puso. Isang kwento tungkol sa isang matandang natutong alagaan ang kanyang puso. Namahagi kami ng ilang kopya nito sa mga residente para meron silang paalala sa natutunan nila. Bukod dito, gumawa rin kami ng isa pang booklet na naglalaman ng buod ng aming seminar, ilang word search at crossword puzzles, at isang maikling journal na maaaring gamitin sa pag-monitor ng kanilang blood pressure. Sa kabuuan, ang aming mga activities ay hindi lamang para magturo, kundi upang maghatid ng tuwa, palalimin ang kanilang pag-unawa sa kalusugan, itama ang mga maling akala, at bigyang halaga ang kaalaman ng bawat isa. Hindi nila kami makalimutan, hindi rin namin sila makalimutan. Kasi kahit maiksing oras na panahon, katulad nyo, maiksing ang oras nyo, isang araw, ilang araw. Para pinakamahalaga para sa amin. Kasi pinapakita ninyo kung paano ang pagmamahal ninyo sa amin, kung paano kami inaalagaan din, na hindi namin makakalimutan.
Through Anawim, we didn't just serve, we grew. We realized that truly being present and listening can have a deeper impact than medicine alone. We saw that the poor are not just people to help, but people who can also teach us about faith, strength, and love. We understood how bigger social issues connect with individual struggles, pushing us to move beyond charity and toward real advocacy, and walking with them, humanity that frees both those who give and those who receive. As we end our LEC1 journey, we carry Anawim in our hearts. May this not be the end, but the beginning of a deeper compassion and meaningful service.